Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Eto, talagang patindi ng patindi. Mga kaibigan, painit ng painit ang pagtatalakay, ang pagtuklas natin dito ho sa katauhan ni Senyor Aguila. Amantakin mo, isang buntis na manganganak ay gustong galawin ni Senyor Aguila. Subalit, tumanggi ho. Iyan ang katotohanan, matinding revelasyon sa video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan. Hindi kasi hindi na ako nagpagalaw kasi ganyan talaga ako kapag manganganak ako from sa panganay ko, hindi talaga ako magpapagalaw. Kapal ng mukha, no? Kaya nung lumabas yung bata na yun, namatay. So, patay Namatay yung ang bata. bata, no? Patay na nung lumabas. Oh, may buhay pa. Nung lumabas siya ng hapon, 10 kinabukasan, namatay siya. Nagsisisure yung bata na yun, nagsisisure. Of Yes. course, di ba, no? Oh my gosh. Kaya, isuyo, mga kaibigan ko, share natin tong dahil nang makita na mga kinauukulan kung paano sila nagpapaanak. So, masasagot yung tanong ni para kung may mahukay man sila, yun ang kung paano namatay yung bata. Yes, Nay. Yun ang nila, na alam na nila na ganun, baka ang ikinamatay ay may nag-explode na organ sa loob at mga lasog-lasog na yung mga katawan. Pero yung bata gusto pang mabuhay kasi umabot na ilang araw. Pero nga, meron na silang bawal pang ipadala. Pero kahit na siguro pag madala yung bata, pagdalhin yun sa hospital, mamamatay din. Dahil nga sa the way, paano siya inilabas. Paano? Yes. Oo. So, Hindi na kompleto ng nung prenatal. Walang prenatal doon ay. Kasi bawal kaming bumaba. Yung anak ko na pinanganak ko doon, walang prenatal. Walang vaccination na nangyari sa anak ko nung nilabas ko na. Yes. So, ganun din ang klase ng pagpapaanak sa'yo o kaya hindi na dahil maluwag na. Hindi kasi hindi na ako nagpagalaw kasi ganyan talaga ako kapag manganganak ako from sa panganay ko, hindi talaga ako magpapagalaw sa tiyan. Kasi nasasaktan ako kapag ginagalaw yung tiyan ko. So, nasanay na ako simula sa panganay ko until sa pangatlo kong anak. Okay, maluwag na talaga. At saka marunong marunong ng mga I anak. love you, Nak. Oh my God. Salamat sa pagiging sports. So, gusto ko lang na hindi sila mabubore, hindi sila pero oh my goodness. So i-respect ba nila kung sabihin ng nanganganak, "Huwag niyo akong galawin," kahit mahihirapan na? Hindi, tutulungan ka talaga. Pagtutulungan ka talaga nila. Yes. O ganun? Kasi parang sila yung mabiblame na bakit hindi nyo ginawa ang lahat. Yun. Sila yung mabiblame kapag magmi-meeting na sila. Pero sila naman ang pumatay. Paano yun? Hindi ba nila i-blame sarili nila? No, after manganak ng nanay, is yung nanay mismo ang i-blame. What? Kasi siya daw ang dahilan na bakit namatay yung anak niya kasi hindi siya marunong manganak. Oh my God! Yun yung parang nasaktan yung pinsan ko. Kasi siya yung blame.
Oh my goodness! You see the kawalang hiyaan, ano? You see sa mga kawalang hiyaan nila, i-blame pa ang nanay? Yes. Kung, Ikaw pa kung pinayagan nyo na mga anak sa hospital, hindi naman maging ganun. Hindi, for sure, hindi mamamatay ang bata. Kahit pa walang prenatal yon. Kung nanganak sila sa hospital, hindi mamamatay yun. Hindi mamamatay kasi hindi nila nilalasog-lasog. Oh my God, Yes. lovely. Really? Yes. Yun yung parang masakit sa part ng pinsan ko kasi siya pa yung nawalan, siya pa yung sinisi. Yun. Sakit sa part niya. My God. Nakalimutan ko ang lugar kung saan sila nanganganak. Anong center yon? Yun yung sa medic center ba yon? Or Sa ano? Hall, ma'am. Passion Passion Hall. Hall. There you go. There you go. Hi! Good morning! The hubby of the hero! Hey! Salamat sa inyo. Salamat. Kudos talaga sa inyo na hindi kayo nag-give up. Na andyan pa rin kayo sa hirap at ginawa. Talaga. Oh my God. Hostisya daw kailangan Hostisya, niya. yes! Hostisya, yes! Oh my God! Kung Okay, alright. Ito na naman tayo mga kaibigan. At good morning. Good morning. Magandang gabi. Magandang umaga muli kahit saan man sulok ng mundo kayo naroroon. Magandang umaga po at magandang gabi, magandang tanghali. Pagpalain po tayo lahat. Eto. Okay, shoutout muna at maraming salamat. Mama Dayan Dantes at Ma'am Lovely. Ipahintulot po ang paggamit ng inyong video clips. Suportahan po natin sa mga gustong sumuporta dito ho sa dalawang ito. At itong si Ma'am Lovely ay dati hong membro diyan sa kapihan, subalit tumiwalag at ito po ngayon ang tumitistigo, nagsisiwalat na aktual na ika nga po'y naranasan niya diyan no sa kapihan. Maraming salamat sa inyong dalawa. Okay, maliwanag ho at disclaimer, paalaala po mga mahal kong taga-subaybay na nabanggit ko nga po diyan na gustong galawin ni Senyor Aguila itong si Lovely nung siya po ay nanganganak. Mga kaibigan, marami ho ang ibig sabihin ng galawin. Marami pong meaning. Kaya sa punto pong ito, ang ibig ko pong sabihin dito sa sinasabi na gustong galawin itong si Lovely na habang nanganganak at tumanggi nga ho siya, ay yung ibig ko pong sabihin ay yung tiya niya ay gustong galawin. Ano bang tawag doon sa malalim na Tagalog? Yung hilutin nang hindi karapat-dapat hilutin sapagkat ang bata kapag ginanon mo, yung nilalamas ba? Parang binubugbog ng style doon in one term. Parang binubugbog na yun tiyan nung ibig kong sabihin. Subalit tumanggi ho siya, mga kaibigan. Naku po, matindi ito. Matinding revelasyon. Sapagkat siya ay buhay na testigo. Siya ay buhay na ika nga po ay nagsisiwalat na true experience diyan ho sa kapihan. Doon pa sa mga hindi ho nakakabisita, diyan ho sa aking upload ng part 1 nitong pagsisiwalat ni Lovely. Ako po, kahindik-hindik ho din ang mga nangyayari na siniwalat ho diyan sa video na naka-upload ko. Pag hindi pa kayo nakakabisita, pakibisita nyo. Nako po, maraming kahindik-hindik kayong matutuklasan. Okay, pinadaanan lang po natin konti. Mag-focus tayo dito at bigyan po natin ng highlight. Ito dito sa salitang gusto siyang galawin ni Senyor Aguila noon siya po ay kasalukuyang nanganganak diyan sa kapihan, ba't siya ay tudo tanggi. Bagamat yung panganay niya ho, dahil ilang beses ho ito na nakaranas sa pagpapaanak ni Senyor Aguila, yung panganay niya ho ay nakaligtas
dahil tumanggi rin ho siya magpagalaw. Yung tiyan ho ay gustong lamasin, bugbugin nito ni Senyor Aguila. At mayroon pa nga yung nagpapanak nga ho, katulong si Senyor Aguila, ay ang tiyan ay inuupuan. Sinong mabubuhay na sanggol niyo? Doon pa lang ho sa loob ng tiyan ay lasog-lasog na eh. Paano pa mabubuhay ang mga sanggol, mga kaibigan? Talagang malaki ang kawalang hiyaan nito. Malaki ang pananagutan nitong si Senyor Aguila at iba pa niyang kasamahan diyan ho sa kapihan na sangkot. Dahil ito ay maraming sangkot, mga kaibigan. Kaya tayo po ay abangan natin kung sino pang mga dapat ipatawag dito sa Senate hearing. Kagimbal-gimbal. Hindi po ngay dobling sakit ang nararanasan ng nga po'y pinapaanak ni Senyor Aguila. Katulad nga po dito sa Salaysay, dito tayo magbabatay ni Lovely. Kung hindi ho siya umayaw, kung hindi siya tumanggi dito sa tinatawag na gustong galawin ng tiyan niya ni Senyor Aguila, ay maliwanag pa ho sa sabaw na mainit na malabo. Ito ho ay dapat nga po'y wala ngayon diyan sa baba, bagkos baka pinaglamayan na o binauna ng buhay. Sapagkat ang unang sanhiho, kung pag-aaralan po natin ang video na ito, kahit hindi ho tayo eksperto, hindi po tayo eksperto, kung susuriin po natin ang video na ito, kahit wala pong pinag-aralan, ang sanhiho ng mga binawian ng buhay na mga bata na nandiyan pa sa sinapupunan sa loob ng tiyan ay yung tinatawag na paggalaw ng tiyan. Yung hihilutin ka, ay bugbog nga kung tawagin. Binubugbog yung tiyan, siyempre. Yung bata ho ay sensitive yan. Mga mura pa ang mga buto. Hindi pa nadidevelop ng gusto. Ay nagkakalasog-lasog po, mga kaibigan. Kaya ito po ang sagot sa mga katanungan diyan sa hearing sa Senado, na yan po ay tinalakay din kung bakit ang kapihan ho ay maraming sanggol, maraming bata na nakabaon na wala ng buhay. Ay napakaliwanag po dito in relation. Karugtong po ito na ito po ang sagot, ang sanhiho kung bakit maraming mga bata sanggol na wala ng buhay diyan, ay mismong itong si Senyor Aguila ang kumikitil, ang bumabawi ng buhay. Kaya po nangyayari yun. Maliwanag po, mga kaibigan. Hindi ho tayo nag-iimbento ng anumang public opinion dito. Hindi ho natin masasabi ito kung wala tayong pinagbabasihan diyan sa ruling ng video na yan, at kung wala ho tayong mga buhay na testigo. At nandiyan po si Lovely. Base ho sa kanyang panganganak ay matinding revelasyon ang kanyang binitawan dyan, pinakawalan ng tinuturo ho ay itong kawalang hiyaan ni Senyor Aguila, mga kaibigan. Mantakin mo, buntis, uupuan sa tiyan, at marami ho siyang mga katulong dito sa pagpapanak. At sana ho, itong mga maraming katulong niya sa pagpapanak ay mabanggit ang pangalan at pangalanan, at nang sa ganun po ay managot din po ito. Dahil ito ay isang brutal, isang maliwanag po na kasalanan, mga kaibigan. Napakarami ang nilabag ho nila dito na illegal. Unang-una, maliwanag ho, sila ho ang kumikitil sa inosente, walang muang, na gusto po ang mabuhay ng mga sanggol, datapuat sa kamay nitong si Senyor Aguila at iba pa nilang kasamahan ay hindi na po nabubuhay. Naku po, Diyos ko po, Rudy Santa Santissima Manlabirin. Kaya pala ang aking mga mahal na viewers, mga mahal kong taga-subaybay, sila po ay nagbibigay ng public opinion diyan na ayaw po nilang tawagin na ito ay
ihalin tulad sa isang hayop. Dahil ang hayop daw ho ay mayroong mamagandang ugali. Kaya hindi po natin masisisi ang ating mga mahal na taga-subaybay kung gano'n na lang itong Senyor Aguila na kinasusuklaman. Malaki ho ang galit nila dito kay Senyor Aguila. Ang gusto ho nila ay talagang mapurusahan ito dahil marami pong matitibay na ebidensya laban dito na talagang may katotohanan, mga kaibigan. Nako po, kahindik-hindik. Ayon pa sa ating mga nakuhang impormasyon, ay talagang almost humigit kumulang 200 bata ho diyan ang illegal na binaon na yan ho ay biktima sa binawian ng buhay sa kamay ho ni Senyor Aguila. But kung matatandaan po natin, bumisita ho si Senator Bato Dian ay ilang may hinukay ho. Subalit hindi ho. Ilan lang po ang nakikita sa video na nakabound yan. Ayon po sa ating mga impormasyon, reliable information na nakuha, humigit kumulang 200 ang nakabound po diyan na kinitil ang buhay ni Senyor Aguila, mga kaibigan. At ito po, kung bibigyan ng tunay na pansin, ay dapat po talaga itong hukayin at nang sa ganun ho, matuntun kung ano ang tunay na ikangapoy kinamatay nitong mga bata na ito. Bagamat klaro ho, may mga strong ebidensya na talaga nagpapatunay sila ay mga buhay na testigo na sila ho ay binawian ng buhay sa kamay ni Senyor Aguila. But ang gusto ko pong ipunto dito, mayroon po dapat patunayan dito na ikangala po ginagamit katulad ng mga legal na paraan na sa ganun po walang duda ang sinuman na 100% na kinitil ang buhay nito sa pamamagitan ng kamay ni Senyor Aguila, mga kaibigan. Nakakaawang mga buntis na mga anak, yung iba ay hindi nakaligtas. At ito nga, buhay na testigo nagpapatuto. Maliwanag ko, hindi ako may sabi. Gusto siyang galawin ni Senyor Aguila noong kasalukuyan siya ay nanganganak. Gustong galawin ang kayantian, hindi siya pumayag. Datapwat sa puntong iyan, pangalawang buhay niya na, mga kaibigan. Ay kung ginanong yung tiyan ito, automatic yung bata na yan ay madudurog. Sana mga kaibigan ay nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito at abangan po natin ang development dito dahil marami pong kaabang-abang dito. Unang-una, tayo po ay inaabangan natin itong gaganapin na Senate hearing at kung ano nga ba ang magiging development dito. Ito nga ba ay bibigyan ng paghahalukay ang mga tinatawag na po yung mga nakabaon na biktima ni Senyor Aguila. Ano pang kabang-abang dito sa gaganapin na hearing, mga kaibigan? Antabay lang po tayo sapagkat ako po ay kumukuha ng mga confirmation kung kailan gaganapin pa ang panibagong Senate hearing. Wala pa po akong balita, mga kaibigan. Sana ho ito ay hindi mabaon sa limot. Sana ho ay magkaroon pa ng ibang panibagong Senate hearing dahil napakarami ho dito na dapat sagutin, mga kaibigan. Napakarami. Hindi po pwede ulitin ko, hindi po pwede na puro pa-interview lang ang mga ating nanunungkulan na po ganito. Kailangan pong may managot dito at doon sa kanilang binibitawan sa mga interview sa social media ay may follow-up at bigyan ng ngipin, mga kaibigan. Alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. But anyway, ang good news po dyan ay malapit na pong magkaroon ng ito pong kaso na ito tungkol sa dito kay Senyor Aguila at iba pang nakakulong ay subject for resolution na po, mga kaibigan. Natalakay na natin yan. Maganda pong balita yan, subject for resolution, dahil yan ho ay aakyat na sa korte
Pag naakit po sa korte, mga kaibigan, na may probable cause, warrant of arrest na po ang kasunod nito. So makatuwid, kung yan pong nandiyan si Galaneda at itong si Senyor Aguila, si Karen at itong si isang babae pa, si Janet, ay hindi mapapalabas hanggang December nandiyan sa Senado. Ayan po ay diyan aabutan ng paglabas ng warrant of arrest. Madali na po ito. Ika nga po ipusasa na mga kaibigan, sapagkat kung matatandaan po natin mga kaibigan, ang DOJ ay nagbitaw sa atin. On the record yan sa vlog ko. The middle ng November ay magkakaroon po posibleng lumabas ang warrant of arrest. Maliwanag po doon. Kung lalabas ng middle ng November ang warrant of arrest at nandiyan pa sila sa kulungan sa Senado, ay madadala po sila diyan sa tunay na kulungan na riyas na bakal kung saan man dapat ikulong mga kaibigan, at diyan po mabibigyan utay-utay na ang liwanag na mabibigyan ng hustisya itong kanyang mga napakaraming na biktima. Bata, matanda, ay nabiktima nito Senyor Aguila at iba pa niyang mga kasama. Okay, alright. Maraming salamat po. Abang-abang po tayo at maraming kabang-abang diyan sa comment section. Huwag niyo pong kalimutan magbigay ng public opinion at karapatan niyo po yan. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito, mga kaibigan. Pagpalain po tayo lahat. Palakpakan.